Okay, so sa sining hapon, kalabanan sa sining adlaw may madamo nga mga tawo nga naga-evaluate sang ilatag sa ka mga kaugalingon, no? Or mga panimalay nga naga-evaluate man sang ilatag sa ka mga sitwasyon sa ilaman panimalay for the whole year 2025. 365 days subong, no? Kaya sakto ba? 365 days. Okay? Ang isa ka tuig, no? May ara nga 365 kaadlaw, ti subong na sa ka mga kaugalingon sa nagakalain-lain nga mga aspeto. Kag paano naton ayhan inatagaan sing dako nga value ang kabuhi nga ginhatag sang Ginoo sa aton sa sinin naman nga tuig. Kag this coming year 2026, ano ayhan ang aton pwede nga mahimo kag ano ayhan ang pwede naton ma-promise sa Ginoo kay kalabanan ang common nga nagakatabo may ara kita ginatawag nga New Year's resolution, no? After sang evaluation, may ara naman kita New Year's resolution, especially sa mga young people naton, may mga New Year's resolution ini sila. But tugtin ninyo ako nga gamiton naton ang pulong sang Ginoo nga maghatag sa aton sing klaro nga evaluation at the same time klaro nga palanan-awon sa sini naman nga tuig 2026. Kag diri ni naton ginkuha sa Proverbs chapter 16 verse 3. Kag ang aton nga mensahe ginatiguluhan naton, the key to establish plans is to commit that to the Lord your works. Okay? Sila niya ang yabi nga mangin pag-on ang imo mga plano, amo ang pagtugyan sa Ginoo sang imo trabaho. Kay kabalo ko sa aton tagsa ka mga kaugalingon, hindi bala kalabanan may mga evaluation, no, sa aton tagsa ka mga kabuhi. Damo sa aton diri ang nagpangayo trabaho sa Ginoo sang wala pa trabaho. Di bala? Natagaan kita trabaho. Sa imo nga evaluation, ang trabaho nga ginhatag sang Ginoo sa imo, nangin isa bala na siya ka pagpakamaayo o kung nangin sagabal sa pag-alagad mo sa Ginoo. Okay? Isa na sa mga evaluation nga dapat man naton lantawon, no? Kay hambal sang Proverbs 16:3, commit your works to the Lord and your plans will be established. Kag ano ayhan ang pwede naton sinimahimo tungod sang pulong sang Ginoo nga aton nabasa kagina. For sure, may mga balatyagon kita kon kaisa nga overwhelmed kita sang mga ginaplano naton. Okay? Mga plano naton sa kabuhi. Nga kon kaisa nagakatingala kita, bala hindi nga plano, mangin successful hindi nga plano. Mangin nami bala ini sang ayan, subong nagaplano ka naman 2026. Anong nami nga business? Okay. Mangin successful bala ako sa sini nga business nga may ara ko? You know what, mga utod sa Ginoo, kaginagin basa naton ang pulong sang Ginoo, commit your works to the Lord and your plan will be established. Kag kanami, tungod kita nagatubang sa nagakalanlain nga mga challenges sa aton tagsa ka mga trabaho, kag kalabanan, may mga struggle kita. Before naton ma-achieve ang ina nga mga plano, may mga struggle gid. Ang goals naton. Okay? Diin bala naton ginarely ang aton tagsa ka mga ginahandom sa aton tagsa ka mga kabuhi. Usually, ang tawo nagasalig sa iya kaugalingon nga kusog kag sa iya kaugalingon nga pag-intyende. Hindi bala? Kayang-kaya ko ning business nga pwede na ako nimuon this year, 2026, by my own strength. Okay? By my own understanding, capability. But the Word of God, okay, ang Proverbs chapter 16 verse 3, naghatag ini sang simply yet profound truth.
Tama lang ka simple, pero may ara nga kamatuoran nga hambal niya dira, success and stability in our plans come not from self-sufficiency, but from surrendering our work to God. Di ba? Hindi gali pwede nga maangkon naton ang tagsa naton ka mga plano, mga goals naton sa aton tagsa ka mga kaboy by our own strength. But hambal niya dira, from surrendering our work to God. Ining a verse, nagahatag ini sang tama ka powerful nga reminder that when we commit our plans to the Lord, He will establish our steps. Klaro, di ba? Mga young people, sa inyong mga pag-eskwela, may mga plano kamo after sang inyong graduation, mag-graduate na kamo or mag-moving up kamo, dapat amo na niyang akon nga estado sa kabuhi. Dapat amo na ning akon grado or sa panimalay. Kaya anong mga goals naton this year, 2026? Kaya nakita naton ang aton kabuhi sa 2025, nakita na naton na-imagine na naton or aton na picture out ang aton nga kabuhi for 2025. Ano ang aton nga mga na-establishar na sa aton tagsa ka mga kaugalingon? Kung wala pa, anong i-establish mo for this year, 2026? Ang pulong sang Ginoo naghatag sa aton sing tama ka powerful nga reminders nga hambal diri sang sining mainalamon nga hari. Commit your plans to the Lord or your work to the Lord and He will establish your plans. Number 1 nga pwede naton himuon, ang mando dire, the command to commit. Commit your work to the Lord. Okay? Kung maintindihan naton ang term nga commit, sa Hebrew, ginatawag na siya nga galal, no? Or roll unto, or roll upon. Okay? Nga kung aton lang tawon, ini nga pululungon, buot silingon, is to roll or to roll upon. Imagine, imagine mo ang isa ka imahen sang isa ka persona nga nag-struggle siya sa pagdala sing mabugat nga load sa kabuhi niya. Okay? Imo na siya, ano ayan ang sitwasyon, ano ang itsura sang isa ka tawo nga nagapakasan sang isa ka mabugat nga karga. Nga sometimes, kung aton lang tawon, gakaangay kita sina. Nagakarga kita sang mahambal naton kabugat nga klase sang mahambal naton balaktsagon tira sitwasyon sa pangabuhi. Parang siling mo ang ibang ganit naghambal nga parang daw ginakarga mo ang bilog nga kalibutan. So imagine sang isa ka tawo nga nagakarga sang bilog nga kalibutan. Ano ang itsura niya? Imagine nyo na kung anong itsura sang tao nga nagakarga sang bugos ng kalibutan. For sure. Daw hindi madrawing ang itsura niya. Okay? Pero nakita naton, kung ina bala nga kabugatan, imo nga itugyan o ikarga. Okay? Katulad bala sang isa ka traveler, no? Nga may ara siya mabugat nga ginapasan, kag ibutang niya ina sa kalargahan. Anong iya nga sitwasyon? Ano ayan ang iya balatyagon kung wala na siya sang ginakarga? Tawhay, di ba? Katawhay. That is why, ang command diri is to commit to the Lord. Itugyan naton sa Ginoo. Whatever man nga mga struggles in life naton, sa trabaho naton, ano man sa aton personal nga mga goals naton dira or family naton, itugyan naton ina sa Ginoo. Ang cart diri, okay, nga nagkarga sang mabugat nga karga sining nga traveler. Okay? Kag inang traveler nga ina, kung tungod nga gin-allow niya nga ina ang cart magkarga sang bugat nga karga niya, ano na siya? He can walk freely. Tawhay ang iya panlakaton. Tawhay ang iya balatyagon. At the same time, or in the same way, we are called to roll our burdens, our anxieties, and our plans unto God.
Kinanglan naton gali itugyan. Kinanglan gali naton ibutang sa Ginoo. Anong mga kabudlayan naton this year 2025? May ari diri ayhan mga ginikanan ga-struggles ang ilatag sa mga kabataan, parang kabug-atan sa imo. But kung itugyan mo na gali sa Ginoo, because wala man tasang mahimo sa pag-change ang aton nga kabataan, right? Wala. We have no capacity nga bag-uhon ang ugali sang aton nga kabataan. But may ara isa nga pwede magbag-o sina. Amo na dapat nga ibutang naton na sa Ginoo, ibutang naton inang mga kabug-atan, mga anxieties naton, ang mga plano naton sa aton panimalay, ibutang naton dapat sa Ginoo. And this act of commitment requires of full surrender. And it is an active, okay, confident trust in God's character and promises. Dapat may ara gid ya positibo nga matabo sa aton tagsa ka mga kabuhi when we surrendering it all to the Lord. Okay? Kung may ari kita kabataan nga mag-college na, magbalik naman next nga opening, next year na magbalik naman. Okay? Ano naman ayhan? Nagapaminsar naman kita ayhan nga mga ginikanan. Ano naman ayhan ang mga dalagko naman nga galastuhan sa akon nga kabataan. Okay, ginapinsar na naton. Okay? But kanami bala, if we have this kind of confident trusting the Lord, makita naton kung paano inahimuon sa Ginoo sa kabuhi naton. But we need to remember this command. Commit your work to the Lord. Kag ang pulong sang Ginoo maghatagid sa aton sing klaro. Ginapaklaro niya na sa tagsa-tagsa sa aton. Commitment to the Lord is not partial. It is a total handover. Bugos nga pagtugyan, hindi siya partial, hindi nga ang iban lang itugyan nimo, ang iban niya aakon lang ni anay. Hindi, itugyan naton sing bugos sa Ginoo, amo nang total handover. It means placing our works, dreams, and even our fears in His hands, knowing that He will guide, intervenes, and accomplish His perfect will through us. Kinanglanon lang naton gali itugyan sa Ginoo. Okay? Kung may mga evaluation kita sini nga tuig 2025, kag may mga goal naman kita this year 2026, hindi naton pagkalimtan ang ining tama ka profound nga kamatuoran sa pulong sa Ginoo, kinanglanon gid naton itugyan sa iya. Hindi pwede naton ni siya nga pawalaan lang. Subo nga mga anak sang Ginoo. Gusto mo maging matahuay ang kabuhi nimo, itugyan sa Ginoo. Kay siya ang Dios nga may ikasarang sinatanan sa paghimo sang kung ano man nga mga kabugatan or kabudlayan nga may ara kita. Katulad bala sang isini nga illustration, no? Imo lantawon or imagine nimo ang isa ka businessman nga nag-strive siya by his own strength but constantly faces failure. Grabe iya pagpangabudlay, grabe na mga idea niya, mga strategy nga ginahimo niya in order nga mangin successful lang ang iya nga business. But at the end, failure man sa gihapon. Ang iya nga trabaho, mga mabugat nga mga trabaho nga may ara siya. Ang iya plano, parang siling nimo daw, klarong-klaro na ang plano, pero still, failed man sa gihapon. Sometimes, nag-aabot man na siya sa kabuhi naton, we are facing this kind of failure sa kabuhi naton. Why? Because we trust in our own strength. Wala naton gin-commit sa Ginoo. Bisan pa sa mga mag-an lang na sitwasyon sa aton. Kita ninyo dira, siling naton ang resulta, the same man sa gihapon, failure man sa gihapon, then he learns to surrender his plans to God. Sometimes kita amo ni nagaabot anay ang mga failure sa kabuhi naton, nagaabot anay nga parang palyado anay tanan, kag dira pa kita makarealisar, ay hindi gali nakon kaya. Kinanglan ko gali itugyan sa Ginoo.
That is why, ang mensahe naton this afternoon, nagahatag na ni siya una nga paklaro sa aton tagsa ka mga pangunahuna nga this year 2026 kung may aragin man kita mga goals, mga dreams sa aton tagsa ka mga kabuhi, first thing nga himuon naton is to commit to the Lord. Itugyan naton sa Ginoo para hindi kita ma-failure. Whatever nga mga plan sa kabuhi naton, ba sa aton panimalahi, diba? Sometimes dira kita nagaka-fail no sa aton kabataan. Daw hindi kita na-use sa pag-pray sa aton kabataan sang gagmay pa sila. Or even wala ka pa subong bata. Okay? Do wala ka na-use sa pag-pray nga, Lord, kung tagaan mong gidman ko bata someday, tani ang bata nga ihatag nimo sa akon is a God-fearing children. Okay? Kaya kung kaisa ang nagakatabo amo ni, kung may ara na gani atraso nga mahimo, dira pa kita magluhod-luhod sa tubangan sa Ginoo. Di ba la? Dira pa kita failure gid ko sa akon nga bata. Tungod at first, wala mo gin commit sa Ginoo. That is why like sini nga businessman, nakita niya grabeng pagpaninguha niya, trabaho niya tama ka mga bugat nga trabaho, mabudlay nga trabaho. Same sa gihapon ang iya ginahimo, but same man ang resulta. Failure man sa gihapon. But dira siya naka-learn nga itugyan sing bug-os sa Ginoo. Kay nga trusting Him to direct His steps. Diba? Nagsalig siya sa Ginoo nga amo ni ang Dios as he commit his work to the Lord, he begins to see success. Not necessarily in the way he expected, but in alignment with God's purposes. Tuod yun man, di ba? Sa mga plano naton, sa mga ginadesire naton sa aton pangabuhi, may mga expectation kita. But trusting the Lord is not the way you expect the result. But it is what the Lord's will to your life. Kung anong kabubuton niya, that's why, kung kita may-use sa pag-ask sa Ginoo, Lord, amo ning gusto ko, pero kung anong gusto mo ya, Lord, yatag sa ako na. Di ba la? Kay kanami, kung ang gusto sang Ginoo, among ihatag niya sa imo. Hindi ang imo gusto. Why? Mabala nato na karon. Kung nga mas nami nga ang gusto sang Ginoo, among matabo sa kabuhi nimo, kag hindi ang gusto naton. Siling sang Proverbs or Psalms 37 verse 5. Commit your way to the Lord, trust in Him, and He will act. Sa ibang nga translation, He will do it. Diba? In Matthew chapter 11 verse 28 down to verse 30, come to me, all who are labor and are heavy laden, and I will give you rest. Kag siling ni Peter sa 1 Peter chapter 5 verse 7, casting all your cares or all your anxieties on Him because He cares for you. That is why nami but nga matabo sa kabuhi naton. Because ang iya nga plans is perfect. Right? Ang plano sang Ginoo ya perpekto. Walang labis, walang kulang kung sa Tagalog pa. Amo nang perfect eh. Wala sang perfect nga sobra isa, wala man sang perfect nga may wrong ka isa. Okay? Ang perfect tamang-tama, walang labis, walang kulang. That's why we need to cast all our anxieties to the Lord. Kay nga siya ang Dios nga nagakabalaka sa imo. Okay? Amo nang na-experience nila ni Dayche dito sa ospital. Kung paano ang Ginoo magkabalaka sa ila sa sina nga mga sitwasyon. That is why kanami kay everything nga nagakatabo sa kabuhi naton, God has a purpose. May plano gid ang Ginoo. That is why we need to surrender sa Ginoo sang tanan naton nga mga plano. Kay kanami iya sang plano sang Ginoo. Sa aton nga application number 1, start its task with prayerful dependence on God. Whether it is small or large or big, we need to entrust
our work to the Lord. Itugyan nato na sa Ginoo. Gagmay man na siya, o kung talagko man na siya, itugyan naton sa Ginoo. Kay nga ang Ginoo, siya lang gid ang pwede nga mag-guide sa imo, sang imo nga dalanon, sang imo nga ginatahak nga dalanon. Okay? Kung ang bata nimo medyo pasaway, tugyan sa Ginoo. Okay? Wala man tamay mo sina, tugyan na lang gina sa Ginoo. Kay siya ang Dios nga magabag-o sang kabuhi, sang kabataan naton. Now that we understand what it means to commit our work to the Lord, let us turn our attention to the scope of this commitment. Ibutang nato ni sa aton tagsa ka mga kabuhi. Dapat may ara kitang attention sini. Dapat nakita naton kung ano ang Dios nga ginasaligan naton. Kung ano ni siya kagamhanan nga klase sang Dios nga pwede niya himuon ang tagsa-tagsa ka mga butang sa kabuhi naton for our own good. Okay? That sometimes in our own understanding, daw kabudlay, daw kagamo, pero ang plano gali sang Ginoo kanami. That's why kinanglan gid naton ito yan sa Ginoo. Ining pag-end sa sini nga year 2025, kanami gid kun mag-start kita sang aton nga year, this year 2026, with prayer and trusting the Lord. Kaya amo na siya ang pinakanami nga foundation sa pagsugod naman naton sining bag-o nga tuig. Ikadua, the character of our work. Siling niya dira, your work ang ginambal dira sang pulong sang Ginoo. Ang imo nga trabaho, commit your work to the Lord. Ano bala ang ginahambal diri niyang work sa Proverbs chapter 16 verse 3? Paano bala naton ni siya ibutang sa aton tagsa ka mga kabuhi nga ining work gali, ining trabaho gali naton nga aton nga ginahimo adlaw-adlaw, may mga dapat kita nga ma-realize sa sini. Ining imo trabaho. Paano na nimo naton itugyan sa Ginoo ang aton tagsa ka mga trabaho? Base masiling kita ti pastor, ang akong trabaho panglabada lang man kinanglan ko pa bala ni itugyan sa Ginoo. Ti pastor, ang akon nga trabaho do dasok-dasok raman ni sa kalsada. Ati engineer ikaw. Okay, street engineer. Dasok sa kalsada. Kinanglan ko pa bala na itugyan sa Ginoo. Okay? So lang tawon naton ang praise diri your work in Proverbs chapter 16 verse 3 naga-refer ini to all areas sang aton tagsa ka mga kabuhi. Hindi lang sa isa ka area, kundi sa tanan nga areas sang aton nga kabuhi. Kinanglan gid gali naton itugyan sa Ginoo kay nga your responsibility, your goals, your relationship and spiritual endeavors. God desires to be involved in every aspect of our lives, not just what we consider spiritual. Okay? Hindi lang na siya mo. Ang work as a gift from God in Genesis chapter 2 verse 15 is inherently good when we approach with the right perspective. Kung may ara kita insakto nga pala nanawon sa aton tagsa ka mga trabaho. Amo na siling nakon kagina, hindi pagtugti ngay ng trabaho nga ginhatag sang Ginoo sa imo, ginpangayo mo sa Ginoo ka ginhatag sang Ginoo sa imo, nangin kabangdanan nga nagpalayo ka man sa Ginoo. Di bala? Kaysa amo na ka-irony sang kabuhi naton nga mga Kristohanon. Sang wala pa trabaho, grabing luhod-luhod nga mga naman sang imong pag-alagad sa Ginoo. Diinda karon ang hustisya sina. Okay? Di nang hustisya sina. That's why sa tanan nga aspeto sang aton nga kabuhi, okay, whether it is our career, personal goals, relationship, every area of life is an opportunity to glorify God. When we commit our work to the Lord, He will guide our efforts, bless our faithfulness, and redeem even our failures for His purposes. Kay tawo kita nagaka-failed gid kita.
Madamo kita sang mga kapaslawan sini nga year 2025. Kag hindi naton pagtugtan, ngayon ang kapaslawan naton, amo naman na siyang magabutong sa aton nga hindi kita maka-move on. Kundi itugyan naton na siya sa Ginoo, kay ang Dios naton, siya ang may ikasarang kag may ara sing ihibalo kung ano ang maayo para sa imo kag para sa akon. That is why God delights in directing all areas of our lives, not just spiritual activities. When we invite Him into our work, we are transforming the mundane into something meaningful. Ba? Nga may ara ka kabuluhan sa atong tagsa ka mga kabuhi. Siling sang Colossians chapter 3 verse 23 to 24, whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men. Ang pag-serve natin sa Ginoo, we are serving the Lord not because we want people to praising us. Diba? Kundi gusto natin niya i-praise ang Ginoo sa kabuhi natin. Proverbs chapter 3 verse 5 and 6. Nangambal niya sa ulado na sang iban. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. And so ponsindira, ano gani? In all your ways, acknowledge Him and He will direct your path straight. Diba? Whatever your hand finds to do it with your might. Amo na kanami sang aton nga Ginoo. Always niya kita gina-remind tantag sa ka mga kabuhi nga may ara kita. Sa aton nga application, dedicate all areas of our life, okay, to God. Whether you're working, studying, or building relationships. Seek His wisdom in every decision and do your work for His glory. Himua ang trabaho nimo for the glory of God. Ano man nga trabaho nga may ara kita, himuan na siya sa paghatag sang himaya sa Ginoo. Now that we understand what it means to commit every aspect of our work to the Lord, let's explore the wonderful promise that comes with this commitment. When we entrust our work to God, we can be confident that He will establish our plans. Sigurado gina siya. Okay? Kung magsalig lang kita sa Ginoo, tagaan niya gid sing kaligunan. Okay? Ang mga plano nga may ara kita sa aton tagsa ka mga kaboy. Then the last is the confirmation of our plans. Ang hambal sang pulong sang Ginoo, after you commit your work to the Lord, siling niya, and your plans will be established. Ining a promise, sining a verse, when we commit our work to the Lord, He establishes our plans. Palig-unon niya ang aton mga plano. In other words, sang establish is firm. No? Mabakod. Okay? Ang word establish means to make firm, secure, or successful, but not in the way the world defines success. Kinanglan nato na siya maintindihan. Kaya ang kalibutan, mag-define sang success, amo na damo ka kwarta, diba? Dami imo balay, diba? Buta imo refrigerator, may mga sulugoon ikaw, diba? Amo na ang pag-define sang kalibutan sang success. Pero hindi naton tugtan nga ang kalibutan mag-define sang success sa kabuhi naton. Anong ginahambal ya sang pulong sang Ginoo nanungod sang success? It means that God in His sovereignty secures our plans according to His purposes. Amo niya ang buot silingon sang success. Hindi iya ang success sang kalibutan. Kaya nga bisan ano kapag damo sa lakyan, damo kwarta, dako balay, isa ra na kalinog sang 12.2 nga linog. Ubos na siya tanan. Ipadaka niya, pastor, dako naging man 12.2. Do 9 ra man gani tong iban. Parang way na bilin, pero ubos tanan. Ti ubos ginatanan, way gina siya sang bilin. O di na karon da
Diin na karon ang gina-define sang kalibutan nga success. Atong balay mo nga tag pila ka story, tipunon naman gani na tanan sa ground. Diba? Doon sa lakyan mo nga gainaw-inaw, anuron naman gani na sang baha. Ang itiim mo nga buta, away magani na. Diba? Conforme gani. Diba? Tuod gid. Ang itiim mo nga buta, isa rin nakalupok. Ubos na. Tinaglupok ganito. Okay? But kinanglanon lang naton niya sa ligan ang Ginoo naton. When we align our desire with His will, He shapes our plans to reflect what is good and eternally significant. Kinanglanan naton i-align. Silingan kita nga align, isanto. Okay? Kinanglanan naton isanto ang aton nga kabuhi sa plano sang Ginoo. Kay pag-align nato na, okay? Sa mga tricycle no, kung hindi gani nami ang alignment, pero tinakabugat dalon, ginaguyod mo na. Sakit na sa baga. Same with, no? Sa ang kabuhi naton, kung hindi align sa Ginoo, ay parang nagano ka, ba? Kabudlay, magpangalagad sa Ginoo, ngang imo kabuhi wala na align sa iya. That's why kinanglan gid naton i-align para diretso ang aton nga pagpangalagad sa Ginoo. Amo na kanami sa aton nga Dios. Gina-remind niya kita. This doesn't guarantee that every plan we have will succeed as we envision. But it as yours, nagapasiguro sa aton nga ang Dios magadala sa aton or magahatag sa aton sang pinakanami nga resulta sang aton tagsa ka mga kaugalingon. Amo na iya kanami sang aton nga Dios. No matter plans nga may ara kita. Pinsara ba lang isa ka gardener nga nagtanom sang sini nga seed, sang sini nga liso, sang sini nga binhi. Dumduma balad. Paminsara bala sing maayo. The gardener cannot guarantee the harvest. Correct, di ba? Nga pagbusag nimo sang sang binhi, makagarantiya ka gid ayhan nga maka-harvest ka. Hindi, damo ka pa daagyan eh. Ba? Antes siya mamulak, may mga ulod-ulod pa na siya da nga maagyan eh. So kung mapangmunga naman siya, damo naman buhag nga magsuyop naman. Diba? So wala sang garanti nga maka-harvest kagid. Pero lang tawan ninyo, but by committing the work to God and trusting in the process, the result is often fruitful. Diba? Kanami, no? San wala ka lang bala binta sa imong nga business? Nga dalag ko. Pero kung gintugyan nimo sa Ginoo bala, ang joy ara man sa gihapon. As okay lang Lord San wala man ko binta sini maayo nga adlaw pero salamat kay way man ko galastuhan nga dagko gid Di ba? Anon mo na nga ga milyon ang imo adlaw kung ga 2 million naman ang imo adlaw sa ospital. Di ba? 5,000 imo adlaw nga income, 7,000 imo adlaw sa ospital. Diin ka. Pastor, mayo na lang bisan wala lang ko mil gid kada adlaw. At least are lang ko sa balay, makapadayon sang hilikoton, maka-enjoy sang kabuhi nga ginhatag sang Ginoo sa akon. That is why kinahanglanon gid naton ibutang aton pagsalig sa Ginoo. We entrust our plans to God knowing He will bring forth the best outcomes. Di bala ka nami? Pag nabalaan mo na gani nga sa circle sang will ni God wala sang failure, isa na nakanami kagadako-dako nga motivation nga ibutang gid nimo sa kabubuton sang Ginoo ang imong mga plano kay wala failures sa will ni God, di ba? Outside the will of God there is no success, but inside the will of God there is no failure. Otod sa Ginoo. Ang Proverbs 19 verse 21 nagahambal. Klaro ang hambal niya ni. Many plans are in man's heart, but the counsel of the Lord will stand. Damo-damo ta mga plano sa aton tagipusoon pangunahuna. Pero ang plano sang Ginoo amon gyapon niyang matuman. Ti dapat sa iya na lang ta plano masalig Hindi sa aton nga plano. Ambal gani sang verse 23 and 24 sang Psalms 37.
The steps of a man are established by the Lord when he delights in his way. Kung ang kalipay sang tawo ara sa Ginoo, sa pamaagi sang Ginoo, ano ko nang ambal niya dira? Mangin maayo ang iya nga dalanon. Mangin maayo ang iya nga pagkabuhi. Silingganin ni James chapter 4 verse 13 to 15. If the Lord's will, we will live and do this or that. Diba? Kung kabubuton na sang Ginoo, ay matabo ginaya, bahala na. Diba? Bisan pa, imposible na sa mata sang tao, pero kung kabubuton na sang Ginoo, matabo gina siya. That is why, kinanglanan naton itugyan sa Ginoo ang tagsa naton ka mga trabaho o kon plano sa kabuhi naton. When your plan seems delayed or go differently than expected, sa aton nga gina-expectar, trust that God is sovereign. Gamhanan ng aton nga Dios. Siya ang Dios nga may ihibalo sang pinaka-the best para sa imo kag para sa akon. His purposes will prevail and He will establish your steps. Okay? Dapat gid naton himuon mga utod sa Ginoo this year 2026, we need to commit our work to the Lord. For sure, He will establish your plans. Ano man ang plano nimo sa kabuhi nimo. Now, as we conclude, let me leave you with this challenge. Have you committed your plans to the Lord today? Gitugyan bala ninyo na sa Ginoo ang inyong mga plano subong adlaw? Before mag-end ang ining year 2025, nakapaminsar ka na bala kagabi? Nakapaminsar ka na bala, Lord? Makapadayon ako sa akon pag-eskwela. Ginatugyan ko na lang ni Lord sa imo. Akon nga ginikanan daw halos-halos nga makapatapos sa akon pag-eskwela, pero itugyan ko ni sa imo Ginoo. I-commit ko ni tanan sa imo. Kay ikaw man naghambal sa 1 Peter chapter 5 verse 7, cast all your cares upon Him for He cares for you. He cares for us, Lord. So itugyan ko ni sa imo. Or this is not a one-time act, but a daily decision to surrender every area sang aton kabuhi sa Ginoo. Hindi lang na iya nga kaisa lang, hindi lang na every end sang year lang. New Year's resolution lang perme. Tapos sina sa petsa 1, petsa 2, petsa 3. Why na? Limtan na ang New Year's resolution. Tandaan nimo, it is not a one-time act. Hindi na isa lang ka one time, big time. Diba? Kalabanan gani isang mga Pilipino nga mga pigado nga makakulo kwarta, one day millionaire, 1 year mantiner. Diba? That is why ang ambalya sang pulong sa Ginoo, adlaw-adlaw nimo nga desisyon, adlaw-adlaw nimo nga ginahimo, itugyan na siya sa Ginoo. Kay nga ang Dios nakahibalo sang tanan nga aspeto, area sang kabuhi nimo. May mga struggle ka sa iban nga mga aspects sang kabuhi nimo, then itugyan na sa Ginoo. Kay siya ang Dios. Ask yourself, have I committed my plans to the Lord today? Mangkutay mo kaugalingon. Before mag-end ang ining year. No? Gintugyan ko bala sa Ginoo nga akong plano? Mayari dire plano nga mamana na, mga sawa. Okay? Si Brad Eb, way pa. No? Mag-milyonaryo siya kuno anay. Iti imposible. Ugay pa ni siya. Galing kay ti, kasal ng bayan man ni sa Japon. Kadlaw-kadlaw ra kami nga diba kung magplano-plano na kayo niya. Sa kasal ng bayan ra kuya brada. Nyati mamaninoy ka man. Sa kasal. Damo-damo kabalaw sa ng buligan nga kasal in Chactaw. So ikaw na niya sa kasal ng bayan. Way ka kabalo kung sa kasalan bayan ka, may pulo lang kababoy, may ipaihaw ka. Kaya dudamo ka manupod. Sakop galiyat na. Okay. Pero kanami bala, bisan sina ang mga bagay, we need to put our trust. We need to entrust everything to the Lord. O, si Day Maricel, nagplano-plano na ni. Oh, okay. Ara, lang tawa lang ka picture-picture. Okay.
Kadlaw man si Nanay Linday. Okay. So begin each day by trusting that He will guide, He will establish, and He will use your efforts for His purposes. Hambal ka gina sa Proverbs chapter 3 verse 5 and 6. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your paths straight. Trust in God's sovereignty and commit your work to Him. He alone has the power to establish your plans and lead you to success. Tandaan niyo mga young people, otod sa Ginoo, kaginaginhambal naton, ang kalibutan naga-define sang success sa mga material nga mga bagay. Pero ang plano sang Ginoo, ang success nga gin-define sang Ginoo, hindi iya ining mga material nga mga bagay. Kundi ang aton kaugalingon kung paano kita magkabuhi according to His will. That's the success. Sometimes gina-neglect naton ang faithfulness na ginatawag, diba? Pero tandaan ninyo, that's the word, that's the welcoming word ni Jesus Christ pag-abot sang tion. Well done thou good and faithful servant. Sa aton nga application, surrender your plans in prayer. Sometimes, daw hindi kita kabalo kung paano naton isurrender sa Ginoo ang aton mga plano. Isurrender na siya paagi sa pagpangamuyo. Make it a habit to start its day by surrendering your plans to God in prayer. Whether big or small, bring your work, goals, and responsibilities before the Lord. Itugyan na siya sa Ginoo. Commit every area of life to God. Don't limit your commitment to spiritual activities. Hindi lang na siya mo. Diba? Kay base bala dira lang kita, tutom lang kita kung Sunday eh. Pero iban nga adlaw, why na? Nga, sometimes, though dira lang ginalimit naton ang commitment naton sa Ginoo. But commit every area of life, your work, your relationship, and personal goals to God. I know, may mga personal goals man kita. It's either sa aton nga trabaho, mangin successful ka sa imong nga trabaho, may gahandom dira ihan mag-supervisor. Super eh. Okay. Pero kung hindi mo na siya pagitugyan sa Ginoo, balda eh. Diba? Damo gid sa mga bagay nga pwede magdaya sa aton kung hindi naton pagitugyan sa Ginoo. Una bis na dira ang kwarta. Way man kita gambal nga hindi kita kinanglan sang kwarta. Ang kwarta kinanglanon ta gina siya. Kinanglanon na siya sa aton pagpangabuhi everyday. Nga kung wala ka kwarta, wala ka man sang ibakal. Pero hindi dapat amo na ang first priority naton, ang kwarta. Nga ang pulong sang Ginoo naghambal, hindi man kita maka-serve sa Ginoo kag sa kwarta sa pareho nga tion. Either kigan mong isa, kakigan mong isa, kagigugmaon mo ang isa. Okay? Amo na ang ambal ni Apostle Pablo. That is why recognize that all work when done for His glory is meaningful and an opportunity to serve Him. What we need to do? Seek God's wisdom for daily decision. In all our ways, acknowledge God and seek His wisdom for every decisions you make. Whether you are making career choices, managing relationship, or facing daily challenges, trust that He will guide your steps when you commit your work to the Lord. Always remember Proverbs chapter 3, verse 5 and 6. For sure, ikaw kag ako, sa aton nga pagkabuhi siya kalibutan, wala kita sang iban nga saligan, kundi ang Ginoo lang gid sa kabuhi naton. Kay siya ang nakahibalo sang maayo para sa imo kag para sa akon. Let us pray.